Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, October 11, 2025, ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng pagpapala sa mga tapat sa salita ng Diyos. Ayon sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel, chapter 4, verses 12 to 21, nagsasabi sa atin tungkol sa araw ng paghuhukom. Sa pamamagitan ni Propeta Joel, ipinahayag ng Diyos, darating ang araw ng Panginoon, kung kailan paghiwalayin niya ang matuwid at masama. Ngunit sa dulo ng propesya, may pangako. Ang Panginoon ay maging kanlungan ng kanyang bayan at kalakasan ng Israel. Ito'y paalala na ang mga tapat sa Diyos ay hindi mawawalan ng pag-asa. May kanlungan at proteksyon sa piling niya. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, verses 27 to 28, ipinahayag ni Jesus na mas mapalad ang nakikinig at nagsasagawa. Sa ebanghelyo, may isang babae ang sumigaw, "Mapalad ang sinapupunan na nagdadala sa iyo." Ngunit tumugon si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito, na hindi sapat na humanga o magpuri lamang kay Jesus. Ang tunay na pagpapala ay nasa pakikinig at pagsasagawa ng kaniyang salita. Para sa mga sundalo, hindi lang sapat na alam ang rules of engagement o mga alituntunin. Ang mahalaga ay isinasagawa ito ng may disiplina at dangal. Ganoon din ang salita ng Diyos. Hindi lang dapat naririnig, kundi isinasabuhay. Para sa membro ng pamilya, ang matatag na tahanan ay hindi nabubuo sa salita lamang, kundi sa gawa, pagmamahal, pagtitis, at panalangin ng magkakasama. Mga kapatid, ang tunay na pagpapala ay hindi sa dami ng dasal na binibigkas, kundi sa pagsasabuhay ng mga ito. Sa harap ng tukso at hirap, mananatiling kanlungan natin ang Panginoon. Kaya sikapin nating maging tagapakinig at tagaganap ng salita ng Diyos. Sundalo man o pamilya, nasa labanan man o nasa tahanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, naway maging tapat kaming nakikinig at sumusunod sa iyong salita. Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tapang, disiplina at katapatan sa tungkulin. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya ng pag-ibig, pagkakaisa at pag-asa sa hirap. Ikaw ang aming maging kanlungan sa laban at lakas sa bawat pagsubok. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan.